Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng amen dyan, tsaka women, kumaway, pumalakpak, at sumigaw ng hallelujah! Amen. O yan, amen talaga. Sabihin mo, amen! Amen. Sabihin mo, I am category amen. I am category a woman. Yan, hindi ka basta-basta. Praise the Lord. So, what a powerful day. Na? Simula kahapon, ang dami kong naririnig na magagandang testimony. At meron din mga challenges na kung saan naniniwala ako ang Panginoon may kaloob na pagkilos ng kanyang kamay sa paggawa ng miracle at pagpala sa kanyang mga anak. Amen. So ngayong araw na ito, napakaganda po ng ating pag-uusapan, ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos. Pero mag-start po muna tayo sa isang matinding panalangin. Close your eyes and bow down. Heavenly Father, thank you. Download the powerful move of your hands, O God, behind this pulpit, where there will be a powerful flow of living water that comes from this pulpit that will spread all over the world in every bandwidth, in every IP address, oh God, in every connections, every internet connection in the name of Jesus, Son of the living God. And I thank you and honor you because you are the same Jesus who did powerful miracles when you walk in this world, oh God. And you did not let us down because you promised. You have done what you have promised. The Holy Spirit is with us today and forevermore. And we honor you, for this is another celebrated day wherein the angels are rejoicing with us. Panginoon, alam ko, kikilos ka muli sa buhay ng bawat mananampalataya na naririto, na aabutan sila ng biyaya ng tubig na nagbibigay ng buhay sa araw na ito. I thank you and I honor you for the wonderful things that you have done in the past, that you have done in the present, and what you are going to do in the future. Healing, miracles, oh God, especially, oh God, the conversion of hearts from worldly to lover of Jesus. I thank you, Holy Spirit, for we know you are here with us. Lord, kasama ka namin sa araw na ito. Salamat, Ama, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Daig namin, O God, ang mga esparo na hindi mo pinababayaan, kami pang mga katulad mo. Salamat, kami ay pinagpala sa araw na ito sa pamamagitan ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Sa po aming panalangin, lahat ng pinagpala, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tapikin mo nga yung katabi mo sa tile, sabihin mo, pinagpala ka sa araw na ito. Amen. So, I can say that everyone na umattend sa araw na ito are really super blessed. Sabihin mo, I am super blessed. Hindi ka lang blessed, super ka pa. Di ba? Hindi ka lang man, superman ka pa. Okay? Yun po yung naka-ready na ibibigay sa iyo ng Diyos sa araw na ito. Okay? Today's topic entitled Seventh Man. Yan. So sa basketball meron 6 man, tayo may 7th man. Pero mamaya pa natin tatalakayin bakit 7th man. Tandaan niyo lang yung topic. Pag nakalimutan ko, sabihan niyo ako. No? I-remind niyo ako. Pastor, yung topic. Ano yung 7th man? Pero hindi po yan makakalimutan. Okay? I've been asking God, Lord, sabi ko, we are changing, we are facing challenges in life. Could you please give me your word? I want an accurate word so that we know, God, what are we going to do. Alam niyo, when you ask God and you read the Bible, the Lord should speak to you through the leading of the Holy Spirit. Kapag wala pong ganun, walang interaction. Alam mo yun, daldal ka ng daldal, hindi mo marinig ang Diyos. Kailangan, kapag nagkipag-usap ka sa Diyos, mayroon yung kasagutan. Nagmumula po yun sa Bible. And for the first time in my life na ipipreach ko to, na,
maybe some people already heard this o nabasa na natin. Pero for me, ngayon ko lang ito ipipreach, pero may kinalaman ito sa mga pinreach ko ng matagal po the past 15 years. Okay? I believe in the book of Ezekiel, chapter 47, verse 1 to 12. Sumabay lang po kayo. English muna, mamaya na yung Tagalog. Okay? Narinig yun, Tagalog. Okay. In verse 1, this is what the scripture said. In my vision, the man brought me back to the entrance of the temple. Okay, so may templo. So we know the story because of Israel's yung katigasan ng ulo, palagi yung may kaakibat ng parusa. Amen? So, mahirap yung under punishment ka na, tapos wala pang revelation. Alam mo yung under attack ka na, tapos wala pang rebuke. Yun yung nakakalungkot ng buhay. Ang tawag po doon, dryness of life. Talagang masasabi mo na, ang malas ko naman. Alam mo yung litong-lito ka na dahil sa iyong nagawang kasalanan, tapos wala pang nagre-rebuke, wala pang umaabot sa iyo para ikaw ay tuwid. Yan ang pinakamahirap sa buhay. Amen? So tuloy ko lang. In my vision, the man brought me back to the entrance of the temple. There I saw a stream flowing east from beneath the door of the temple and passing to the right of the altar to its south side. The man who brought me outside the wall through the north gateway and led me around to the eastern entrance. There I could see the water flowing out through the south side of the east gateway. O kung Bible reader ka, talagang ini-imagine mo yan. Kaya ako kasi ini-imagine ko pa kung saan yung south, saan yung north, saan yung east, saan yung south. Talagang hinihimay ko yan. Pinag-aaralan ko. Tapos saan yung posisyon ng Dead Sea. Pero para makuha natin yung meaning ng ating pinag-uusapan, let us go deeper to the centrality of the message. Bago pag uwi mo ng bahay, o nandiyan ka na pala sa bahay, aralin mo na lang kung anong klaseng positioning ng temple na pinag-uusapan natin, kung ano ang meaning nito, yun ang importanteng may bigay sa atin ng Diyos at ito ay ating may sa pamuhay. Okay? So, imagine mo na lang, may temple, okay? May temple, tapos merong stream of flowing water beneath the door. Sa ilalim ng pinto, may aagos na tubig. Na-imagine mo yan? So, saan umaagos ang tubig? Dinetalye dyan. Sabi niya, there I could see the water flowing out through the south side of the east gateway. Ibig sabihin, inilabas. Okay? Inilabas ang propetang ito ng man. Ibig sabihin, angel yan. Amen? Angel of the Lord. Diba siya pinakita, dyan umaagos, dyan ang gagaling yung agos ng tubig. So, ganun lang po kasimple mo muna imaginein. In verse 3, sabi niya, measuring as he went, he took me along the stream for 170 feet. Sa ibang translation, sabi niya, 1,000 cubits. So, itong anghel na to, may dalang tape measure. May dalang metros. Sabi niya, sumukat siya ng 170 feet and then led me across. The water was up to my ankles. So, hindi yung tito, yung ankle sa paa. Okay? Tapos, sabi niya, then he measured another 1,750 feet and led me across. Again, this time the water was up to my knees. Ibig sabihin, increasing ang tubig. Matinding meaning yan mamaya. Okay? Led me across up to the knees na. After another 1,750 feet. So, 170 feet, it was up to my waist. So, hanggang dito na. Okay? Ito yung huling pagsusukat niya. Then he measured another 1,750 feet and the river was too deep to walk across. Ibig sabihin, palalim ng palalim. Habang sumusukat siya,
yung sukat ng mula doon sa unang pagsukat niya hanggang doon sa dulo, ang tubig ay hanggang ankle. Pangalawa, hanggang knee, tapos waist na. Ito matindi. Then he measured another 1,750 feet, and the river was too deep to walk across. Saan ang galing ang tubig? Sa temple. Okay? It was too deep enough to swim in, but too deep to walk through. Wow. Nakikita niyo yan. Matindi po itong mensaheng ito. Tapusin muna natin, tapos mamaya, i-theologize natin. That's a new term, theologize. In verse 6, sabi niya, he asked me, how you have been watching, son of man? Sa ibang translation, sabi niya, do you see this? Then he led me back along the river bank. When I returned, I was surprised by the sight of many trees growing on both sides of the river. Remember, desierto po ito. Ganda itong message na to. Kaya nga, lakihan mo ng vessel mo dahil ngayon ay agawan ng biyaya mula sa Diyos. Amen. Sabihin mo, Lord, akin yun. Sabihin mo, Lord, akin yun. Huwag kang tatama rin na, Lord, akin yun. Dapat aggressive ka. Amen. Alam mo ang Diyos, hindi niya babalikan ng weakling church. Hindi niya babalikan ng kulelat na church. Ang babalikan ng Diyos, ang church na overcomer. Mapuwersa. Amen. Ganado. Umaapoy. Hindi yung kulelat. Amen. Nagkataon tayo yun. Hello. Sabi mo, Lord, salamat. Lalakas ako ngayon lalo. So when I returned, I was surprised by the sight of many trees growing on both sides of the river. Then he said to me, this river flows east through the desert into the valley of the Dead Sea. Saan papunta yung agos ng tubig? Papunta sa Dead Sea. The waters of the stream will make the salty waters of the Dead Sea fresh and pure. Wow! Dead Sea, ang tubig magiging fresh and pure. There will be swarms of living things wherever the water of the river flows. Can I discuss to you what is Dead Sea? Dead Sea, dead nga. Walang nabubuhay doon. Kaya nga Dead Sea. Hindi yung patay ang mata. Okay? O kaya patay ang babae, Dead Sea. Verse 9, there will be swarms of living things wherever the water of this river flows. Peace will abound in the Dead Sea, for its water will become fresh. Ibig sabihin, yung tubig na yon, na dagat na yon, dating walang nabubuhay, walang nakukuhang isda doon, dahil nga lahat na walang nabubuhay doon, so sobrang salt, siguro 6 to 10 times na kaalat yan, no? Paano mabubuhay ang mga ano doon, ang mga isda. Pero anong nangyari? Simula nung inabutan ng agos nang mula sa templo ang Dead Sea na to, nagkaroon ng buhay. Peace will abound in the Dead Sea, for its water will become fresh. Wow! Life will flourish wherever this water flows. Oh, yan na. Kukuha na mensahe. Okay? In verse 10, fishermen will stand along the shores of the Dead Sea all the way from En-Gedi to En-Eglaim. The shores will be covered with nets drying in the sun. Ibig sabihin, ang daming malalambat na isda dyan. Fish of every kind will fill the Dead Sea, just as they fill the Mediterranean Sea, but the marshes and swamps will not be purified, they will still be salty. Tandaan nyo yan, ha? Verse 11. Mamaya, babalikan natin yan. Verse 12. Fruit trees of all kinds will grow along both sides of the river. The leaves of these trees will never turn brown and fall. They will always be fruit on their branches. There will be a new crop every month. Wow, hindi mo na kailangan magkinsenas basta may katapusan. Meron kang crops. For they are watered by the river flowing from the temple.
The fruit will be for food and the leaves for healing. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So pag ganito, pag ikaw ay ginutom, hindi ka na pagpala at hindi ka gumaling, you will miss the point. Amen. Sabihin mo, Lord, ganado ako sa mensahe. Kaya kung meron kang sa puso mo ngayon medyo pasaway spirit, Lord, sabihin mo, wag mong hayaan na ang pasaway spirit na to ay maging hadlang para hindi ko makuha yung pagpapala sa araw na ito. Amen. Ginagawa ko ito, talagang excited akong ituro to kasi wala nang ibang masaya sa church. Una sa pastor. Pag nakita niya ang mga membro na pagpapala. Ako, tuwan-tuwa ako pag pinagpapala ka ng Diyos. Amen. You know, anong binigay na mensahe ng Diyos sa akin? Yung ankle, yung knee, at saka yung waist, kanta yun, di ba? May to, may knee. Hindi sinaba pala yung waist. Ang impression sa akin ng Holy Spirit, this is a prayer position na face down ka. Pag yung ankle na yan, yung knee na yan, ang waist na yan, nag-bend yan, kita mo, meron tayong picture. This is a prayer position. Sabi ko, Panginoon, anong mensahe mo? If my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Kapatid, talagang magkaroon ka ng taimtim at totoong panalangin. Lahat ng dadaanan ng ilog na to magkakaroon ng buhay. Hello? I believe this pulpit is a representation of the temple wherein the living water will flow through this bandwidth. Mamaya, siyempre, ang mensahe palaging you and the Lord. Palaging gano'n na mensahe ng salita ng Diyos. Okay, it's not about your dog and God. It's about always you and God, me and God. Yun po yung mensahe na palagi. Kung walang mensahe sa'yo, ang Diyos, para ano yung gospel? Para ano yung ating pinag-aaralan? Kaya lagi mong magkaroon ka ng ownership sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng dapat na personalized message. Lord, ano ba mensahe mo sa akin yan? Ano ba yung disyerto ng iyong buhay sa panahon na to? Ano ba yung dapat daanan ng tubig na to upang magkaroon ng buhay? Alam mo, marami ngayon ang nakikita ko, eto, totoo to, no? Ma-rebuke. Ang dami kong nakikita ang problema, challenges, nauuna pa si Facebook kesa sa pastor. True. At marami rin ako nakikita, amen, pag humingi ng prayer request, pag yan answered prayer, una pa si Facebook. Sabi ko si Facebook na to, hindi naman nagpe-face down to. Hindi naman nagbe-bend ang ankle, ang knee, ang waist para manalangin. Nauuna pa. Kasi kaya kuminsan hindi nating nasusumpungan yung biyaya na nagbibigay ng tubig upang ang mga halaman na magbigay ng walang tigil na pagbunga at buhayin ang mga patay na mga dead dyan. Amen? Dahil sa maling pakikitungo o pagkikipagniig na dapat nating ginagawa sa banal na Santong Espiritu o sa ating Diyos na ating Panginoong Yesus. Yun ang madalas na maging problema. Amen? Alam mo yung attitude na ganyan, i-resin na natin yan because it only shows how poor you are in the Spirit. Amen? Siguraduhin mo, bago mo yan pinost sa Facebook o sa anumang social media, dinuhod mo na yan sa Diyos. Ores ang labas mo, papansin ka lang. Totoo yun. Amen. You know,
Facebook is not your real life. Pero wag mo namang ipapatunayan na doon talaga umiikot ang iyong buhay. Ang tunay na buhay ay kung ano ka sa likod ng saradong pinto, kung paano ka makipag-usap sa Diyos. Kung paano mo pakiramdaman ang boses ng Diyos. Kapag ka ikaw sa iyong paglakad, paano mo pinakikinggan ang mensahe ng Diyos sa bawat meron ka sa iyong kapaligiran. Noong minsan, nandun lang ako sa kwarto, meron ka sa bahay kasi meron kaming safe. Nakita ko, sabi ko, ako lang nakaalam ng code na yon, tsaka si Pastora. Yan, kami lang makakapagbukas ng safe na yon, kasi kami lang may code. Sabi ko, talaga, ganito pala. As long as you will not share the code, people cannot open. Like this living water na meron tayo, dahil meron tayong Holy Spirit within us. You cannot share the gospel, you cannot share what God has given you if you will not share the code. Amen. Ito, masakit man. Share the link lang, hindi pa natin magawa. Bakit? Because it really identifies who we are from the inside. Bakit? Kasi hindi mo nare-realize ang life-giving power ng Word of God para matulungan mo yung ibang tao. Kasi pag hindi naglalagablab ang salita ng Diyos sa ating puso, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, you are missing the point for the real meaning of Christianity. Hindi mo pwedeng sabihin Christian ka, hindi ka mapagmahal sa kapwa mo. Amen. Sabihin mo, Amen. Ngayon, umpisahan muna natin sa iyong sarili. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? You hear that? Who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. Ano yon? Yung kanyang death on the cross. Siya nang namatay para tayo magkaroon ng buhay. Kaya kapag sinuko mo sa Lord ang iyong buhay, pinagkatiwala mo na sa Diyos ang iyong buhay, hindi na ikaw ang nagmamayari ng buhay, si Lord na. So you must honor God with your body. Okay, mahalaga ang pointers na yan, mamaya babalikan natin ulit. Balik ako doon sa prayer position. The reason why maraming hindi nagpo-flow mula sa atin is, unang-unang tanong dyan, kumusta ang prayer life mo? Amen? Malinaw ang sabi ng Ezekiel 47:19, sabi niya, life will flourish wherever this water flows. Pasin mo yan? Slide yan. Okay, life will flourish wherever this water flows. Alam mo, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ay yung mga naririto ay first time na umattend dito, na hindi mo pa maintindihan ano ba yung pag-flow ng tubig na yan mula sa atin. Siyempre, it's about us and God, and it's about God and you and me. No? Ano ba talagang ang relasyon natin sa Kanya? Okay? Pag tinanggap natin si Jesus sa ating puso ng buong buo at sinuko natin ang buhay sa Kanya, ang ating buhay sa Kanya, so, ang mga katawan natin ay nagiging templo ng banal na Santong Espiritu. At yung water na pinag-uusapan natin, yung living water na yan, ay magpumula sa ating mga pangangatawan na tinatawag na templo, temple of the Holy Spirit, at magpo-flow from you. And that flow of living water will flourish wherever this water flows. Ipo-flourish niya ang lahat ng dadaanan nito. Do you imagine ang yung essence? Do you imagine your relevance? Na-imagine mo ba ang yung kahalagaan upang ang maraming mga dinidisyerto ang buhay? Mga taong merong mga dead sea sa kanilang mga buhay na walang nabubuhay na kahit ano, ikaw ang gagamitin ng Diyos upang dumaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay that will convert their desert living
their Dead Sea into a flourishing trees that bear fruits, and the Dead Sea that gives life to every kind of fish. Do you realize your value? Nakikita mo ba ang kahalagaan mo? Amen. Kaya kapag when you are being challenged, alam mo, you are insulting God if you are engaging yourself to every kind of or any kind of immorality. Ano man pagsira mo sa iyong katawan, you are insulting God. Sa Diyos, napakahalaga ng katawan mo, pero ikaw, hindi mahalaga ang katawan mo para sa iyo. Amen. Hindi mo ba alam na kapag dinadaluyan ka ng tubig na yan na galing sa Panginoon at ginagawa niya ang temple mo na nilalabasan ng tubig. Sa lahat ng madaanan yan, lahat ng nag-o-overflow sa iyo, magbibigay yan ng buhay. Tapos magtatanong ka, bakit nagkaganyan ang aking pamilya? Bakit nagkaganyan ang aking nanay? Ang tanong, simula nang tanggapin mo si Kristo, kumusta na yung pagdaloy ng tubig mula sa iyo? Dapat sana ang tindi ng gagawin mo. Amen. Dapat sana God will use you to become His vessel for this water of living water to flow to many people. Siyempre, una ng family mo. Amen. Hindi yung lalampas sa loob ng tahanan pag ikaw ay nag-overflow. Kapag ikaw ay pinupuno ng Diyos, ang una magbe-benefit ang family. Kasi nasa loob ng tahanan. Pag yan, kaya nga ang palaging indication is family. Unang-unang tinitingnan, pamilya. Ako pag mayroong tinatawag na parang paano mo i-evaluate yung isang tao, ang kanyang Christian living, titingnan ko una ang family. Titingnan ko muna ang relasyon niya sa kanyang asawa. Doon yung first step. Bago ka magkapamilya, bago ka magkaanak, asawa muna. Amen. So, the first thing I will check is, how is your relationship to your wife? How is your relationship to your husband? Doon yung una kong titingnan. Then titingnan ko yung anak. Because I will know the status of children based on the status of the parents. That is very important. Amen. Kahit gaano ka galing mag-preach, gaano ka magpatawa behind the pulpit, it is your family that matters na unang titignan. Whether you like it or not. Hello? Palakpakan natin ang Diyos sa ating mga pamilya. This is the reality. Amen? Ito po yung reality. Pag ang katawan na yan, hindi niya naiintindihan na headquarters yan ng Holy Spirit. Pag ang katawan na yan, hindi niya naiintindihan na temple yan ng Holy Spirit, paano mo maintindihan na dapat pala may flow dyan? Amen. Bakit ko ito sinasabi? Ang dami nanganganib ang buhay sa panahon na to. Unang-una ng iyong family. Pangalawa, ang community. Sino magpe-pray? Kundi ikaw. Sino magbe-bless sa iyong boss? Kundi ikaw. Sino magbe-bless sa iyong company? Kundi ikaw. Sino magbe-bless sa iyong family? Amen. Ang dami dyan. Lahat ng daanan ng tubig na to, nagkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, kahit patay, pwede mabuhay. Amen. Kanina may binalitaan ako. Sabi, abang ginagawa ko itong message nito, may binalita na stroke daw. In my belief, as long as the person give his life to Jesus, there is always a chance. Amen. Palagi yang merong pag-asa. Kasi it is impossible to be in the presence of God if you are not born again. Write that down. It is impossible to be in the presence of God if you are not born again. Only those who accepted the Lord Jesus Christ in their heart na born again, mararamdaman mo na nasa presensya ka ng Diyos. You don't need to fall down. You don't need to mangisay ka. No. When you accepted the Lord Jesus Christ in your heart na totoo at ready at talagang dinesisyon mo magbago, humanda ka na. Ang sarap sa piling ng Diyos. And sa ating din binasa kanina, in verse 11, sabi niya, but the marshes and swamps
will not be purified, they will still be salty. Grabe, sabi ko, iniisip ko. Meron palang salty, tsaka marshy. Sabi ko, ang malas naman na mga ito. Hindi dinaanan ng tubig. Sabi ko, as I meditate and nagre-research ako, ito yung nire-reject yung Word of God. Yung rebuke na, inisnab pa. Yung pinayuan na, binaliwala pa. Sabi ko, ito yung mga nandun sa Mars. Sabi ng iba, no? Ayoko na sa Earth, doon ako sa Mars. Delikado pala yan. Amen. Yung ando yung mga nasa swamps. Hindi yun dinaanan ng tubig at nanatiling asin. Sabagay, dalawa naman ibig sabihin ng asin. Preserver, yung iba naman, dahil nagkasa, di ba yung asawa ni Lot? Naging asin. Dahil hindi maiwanan yung mga buildings. Prosperity. Tingnan mo yung verse 12. Nag-word festival muna tayo, no? Ito muna ang pagpesta natin. Sabi sa verse 12, fruit trees of all kinds will grow along both sides of the river. Kaya, naranasan mo yung hindi ka naman pasigaw-sigaw mag-pray, pero dahil taimtim sa puso mo ang pananalangin, nakikita mo yung ibang pinananalangin mo, nag-glow sila, nag-grow. Nagugulat ka ako. Pagka narinig ako, Pastor, may dalawa nag-report, Pastor, natanggap na po. Hallelujah! Hindi nila alam. Sa listahan ko, minsan 10 na yon. Amen. Why? Dahil nananampalataya tayo na ikaw ay mismong minsan, ikaw ang pagmumulan, gagamitin ng Diyos upang mapagpala mga tao when you open your mouth, because you know you are full of water and you release that water to the other people and they will be blessed. Yung desierto ng kanilang mga buhay, nagkakaroon ng buhay, nakukultivate yung lupa nila because of this living water. Ang tanong, paano mo yun ni-utilize yung meron ka? Sayang, ang dami mo na narinig na gospel, preaching, no? Hindi mo ito senior. Tapos nung nagsuffer ang family mo, nagtataka ka pa. Ang tanong mo, ano bang ginawa mo nung narinig mo ang salita ng Diyos? Na-stuck. Naging asin. Amen, hindi nagbigay ng buhay. Grabe. Tapos, turo ka ng turo, ikaw pala yung may tama. Alam mo, sermonin muna kita, no? Mamaya mag-usap tayo, paano mo yan utilize. Sayang Ang sabi sa verse 12, tuloy natin, the leaves of these trees will never turn brown and fall. Saka nakakita ng hindi nalalagasan ng dahon. Palaging green. Amen. Yan ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin yun, never-ending supply. Amen? And there will always be fruit on their branches. There will be a new crop every month, for they are watered by the river flowing from the temple. The fruit will be for food and the leaves for healing. Sabi sa verse 12. Ano naman po ang kinalaman niyan sa ating spiritual life? Isaiah 44:3. For I will pour out water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessings on your descendants. Alam nyo, pag hindi natin ito naiintindihan, sa panahon natin, nung dati, nagpa-prophesy yan. Sila Ezekiel, binibigyan sila ng mga pangitain. And this pangitain will not happen on their time. At nangyari yan doon sa Book of Acts, sa panahon ng gospel, nakita natin, no? Nangyari yan. Mas naiintindihan natin dahil nababasa natin ngayon. Kaya kapag hindi tayo nakinabang sa mga pinrepesay na yan, ang laki ng mawawala sa atin. Hindi, nawala ang lahat sa atin.
Amen. Bakit? Kapag ang iyong katawan ay pinagkaloob mo sa ating Panginoong Yesus at hinedquarter mo ang Holy Spirit sa iyong puso, sa iyong buhay, ikaw ang templo na pinag-uusapan na yan. At yung tubig na yan, dadalo yan. Magkikita mo, merong kapangyarihan yan pag nagsasalita ka. Yung tubig na yan, dadaloy mula sa iyong labi. Anak, ganito yan eh. Yung tubig na yan, dadaloy sa iyong labi. Kaibigan, ganito yan. I will pray for you. Imagine kung gaano katindi ang value mo sa mga tao. Kapag ka nagkakaroon ng buhay, yung mga maladesyerto nilang sitwasyon. Yung Dead Sea ng kanilang mga buhay. No? Hindi yung Dead Sea na pati yung patay nilang paningin magkakaroon ng buhay. Sa araw na ito, mamaya, aasamin mo mula sa iyong puso. Kasi minsan, we are so casual, I accepted the Lord Jesus Christ in my heart and I thank you, God. That's correct. Amen. Pero pag yan, hindi mo kinultivate kung ano ang possession and position mo. Kapag meron ka ng Kristo sa puso na sinuko mong yung buhay sa Diyos, pagka hindi mo yun utilize, para kang yung ating pinag-usapan dati dito sa preaching, na para kang power bank na hindi na utilize. Hindi nakakapagpailaw, hindi nakakapagkarga. Amen po ba? In John 7:37 to 39, sabi niya, now on the last day, a great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from the innermost being will flow rivers of living water. Whoa! But this he spoke of the Spirit whom those who believe in Him were to receive. For the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Kaya sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, alam na natin na namatay siya para sa iyo at para sa akin. Kaya kayong mga first time na nakakapanginig na mensaheng ito, get ready for your vessel, ang iyong katawan. Kapag ka tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang Diyos mo tagapagligtas, then you will receive the Holy Spirit. Pinangako yan ng Diyos, no? You will receive the Holy Spirit and ikaw na ang sinasabi dito. Out from you. Okay? From the innermost being will flow rivers of living water. Ngayon, tayo na pala yung templo. Tayo na yung templo. Tayo yung vessel. Hindi dinadaluyan ng tubig. Amen? Pagka merong problema ang iyong anak, paano mo yung papayuhan? Ganito anak David ni Nostradamus, ano ba yun? Sabi sa encyclopedia, hindi ganon. Dapat i-utilize mo ang kaloob ng Diyos sa'yo. Kapag meron ka pagka you house the Holy Spirit, meron kang kauhawan na hanapin mo ang salita ng Diyos, kaya palagi magtataka ka, palagi ka na nagbabasa ng Bible. Amen. Parang ang pag-aaral ng Bible, parang sa college school lang yan. If you don't read and study, hindi mo makukuha ang subject mo. You will not know. Babagsak ka. Hindi ka papasa. You will not understand what's going on pag hindi mo yan inaaral. Hindi ka dahil meron kang Bible sa room, may Christian ka na. Amen. Dahil pendant mo ay cross, born again ka na. O anak ka na ng Diyos. Hindi po. Sa puso po yun. At saka sa isip kung anong naiintindihan mo sa salita ng Diyos. Yan ang magpo-flow mula sa iyo. Kaya mula sa araw na ito, tandaan mo ito kaibigan, huwag mo itong kakalimutan sasabihin ko hanggang sa araw ng rapture. Tandaan mo to. Ang babalikan ng Diyos, ang mga templong overcomer. Hindi yung kumaway ka, kumending-kending lang si modern Delilah, bumigay ka na. Kinindatan ka lang ni Hagibis, bumigay ka na. Hindi po ganon. Ang babalikan ng Diyos ay ang pumipili ng kabutihan. Over sin.
Yun ang hanapin ng Diyos sa panahon na to. Yung tunay na Christianity makita sa atin. Yung kabanalan. Yung kauhawan sa pagyakap mo sa Diyos. At yung kauhawan na yakapin ka ng Diyos. Alam mo ito, kanina, si Pastor Mark, nagpatugtog siya ng mga kantang pang-encounter. Talagang halos maiyak ako. Hindi, umiyak na ako eh. Tapos nag-pray pa si Pastor Angie, talagang puspos ng Holy Spirit, talagang naiyak na, umiyak na rin ako. Hindi nila ako makita, sarado ang video ko. Amen. You have to go back there. You have to go back in that fire. Sabi niya, hindi ako nag-encounter. Kaya ko ito tinuturo ngayon eh. Kahit hindi ka pa nag-encounter, God can still work in you na. As long as you truly accept the Lord Jesus Christ in your heart. Kung meron ka pang sablay-sablay, ito na yung sitwasyon. No? Malinaw na, we are on the last of the last days. Malinaw na. Nakikita na natin na may nangyayari na. Hindi ito yung panahon pang maging pasaway. Hindi ba ito panahon na magbulag-bulagan? Ito na yung sinasabi na ang panahon na ito na marami mga madideceive. Even the very elect, nakikita mo na. Amen. Sa mga churches ngayon, nakikita ko, hindi na pinag-uusapan kung anong doktrina ang sinusunod. Nagtatangs ba kayo o hindi? Hindi kami nagtatang. Ay, demonyo kayo. Kasi bakit? May drum kayo. Kami, piano lang. Dati ganun ang pinag-uusapan. Sinong evangelical? Sinong Pentecostal? Sinong on fire? Sinong dapat kumakanta? Dapat hindi walang modern dance. Dapat tamburin lang. Kasi yun ang sinabi sa Old Testament. Hindi na ngayon pinag-uusapan. Alam mo, pinag-uusapan ng mga churches ngayon kung sino magpapabaksin tsaka hindi. Tama, mali? Why? We cannot interpret times. Because of the lack of intimacy with the Holy Spirit, hindi mo alam kung anong nasa isip ng Diyos. We have to be very vigilant sa panahon na to. Dapat mapagbantay tayo. Dapat ina-analyze natin. Pero siyempre, muna natin i-analyze ang atin. Analyze ka ng analyze. Ano ba? Sarili mo, hindi mo ina-analyze. Ano ba talagang position mo? At position mo mula sa Diyos? Ano ba talagang, sino ka ba talaga? Talaga bang umaagos na tubig? O hanggang ngayon, naninigarilyo ka pa rin, baliktad ang apoy, nasa loob. Mga mama, grandma, kayo po ang mas malalapit na sa Diyos. Totoo po yan. Pag ang edad mo malapit ng 120, may kalapit mo na sa Diyos. Abay, nag-cheer na kami. Ako kay mama ko, inihingi ko, nabigyan pa niya another 39 years kasi 81 na siya para mag-120. Pero ang dahil kong chinecheck kay mama, nagbabasa ka pa ba ng Bible? Ma, nagme-memorize ka ba ng chapter? Sabi niya, oo. Pero ngayon, nanonood muna akong Itbulaga. Pero nagpe-pray pa ako. Lagi ko yung tinatanong, I'll make sure. Bakit? Cheerer ako ni nanay Gusto ko matapos talaga yung journey niya na talagang ang buhay niya nasa Panginoon. Bakit ko yung sinasabi? Flowing of living water ako Mula sa akin, binigay ng Panginoon yun sa akin Ikaw din, ganun din. Dapat sinecheck mo yan. Ano ba na talaga na nangyayari? Amen. Hindi yung, ngayon talaga, tracking ka ng mundo. Ito yung pangarap ko. Gusto kong yumaman. Gusto mo. Talagang, kung rumaragasa, talagang pansinin mo. Talagang nangyayari yan. Pero makikita mo dyan kung ano talagang bumubuga sa'yo. Parang poset yan Kung ano lumabas doon, alam mo, saan yun nakatap? Ako po ay tinrabaho namin ang Maynilad Project dyan sa Sampaloc. Nung maglatag kami ng 2 metrong tubo dyan sa Sampaloc, ang dami namin pinutol na mga linya ng tubig. Lahat ng pinutol namin, legal at illegal. Ang batas namin, pag nagreklamo, legal. Pag hindi nagsalita, hindi umimik kahit pinutol mo, yan, sigurado yan.
Peke yan. Amen. Illegal connection yan. Alam na alam ko. Pero meron ding mga pipe na kapag ka binuksan mo, ang tubig na lalabas may halong burak. Alam ko kung saan nakatap. Hindi na to basta nakatap lang doon sa main transmission line. Nakatap na rin to. May sugat na rin yung pipe na humihigop ng burak at the same time. Tandaan mo, lalabas kung ano meron mo. Sa mo sa hindi. Amen. Ang tanong, pagpapala ba yun? Tapos mamaya, nagkaroon na ng Tinatatawag na ako. Pinatatawag po namin yung yung sino po yung project engineer dito. Ay ako po, pinatatawag po kayo doon. Bakit? Meron po nagkasakit, kasalanan nyo. Ha? Bakit po kasalanan? Dahil yung pong tubig na ininom, yung bata na ospital, ganyan-ganyan. Lahat binibintang. Pero nung malaman-laman ko, depende pala yan kung saan ka nakakonect. Yun ang lalabas na tubig. Kaya hindi mo makakaila kung anong output mo, malalaman ko kung saan ka nakakonect. I don't need to discern you. I just look on your output. At sa normal na pamumuhay, yung normal hindi yung gawa-gawa mo lang, makikita kung ano talagang output mo. Kung ano talagang nasa puso mo, mag-o-overflow po yan. Amen? Kaya pagka ikaw ay punong-puno ng banal na Santong Espiritu, nag-o-overflow ka. Aagos yan mula sa iyo. Lahat ng makausap mo, biyaya ka. No? Kahit na nasa panganib na ikaw ang pag-asa niya, kaibigan, sabi niya sa iyo, simula nung makausap kita, simula nung pinag-pray mo ako, grabe nangyari sa aking buhay. Alam mo, pinag-pray mo ako, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ayaw mo yun? No, di ba, sa family mo, minsan binigyan mo na ng pera, may reklamo pa sila. Bakit? Because your money cannot satisfy the people's needs. It is your prayer that can actually satisfy them. It is your engagement. It is your connection to God. Pagbukas ng puset mo, yung aagos sa kanila. Amen. Dahil simula sa araw na ito, mamaya magpe-pray tayo sabay-sabay. Makikita mo kung paano babaguhin ni Lord ang lahat ng dinidesyerto ng iyong buhay. Dinidesyerto sa iyong buhay at kung ano mga Dead Sea na kailangan mabuhay dyan. Kaya sabi ko, ang salita ng Diyos sa araw na ito ay talagang biyaya. Humanda ka lang. Amen. So hindi ka pwedeng pasimple-simple lang. Pag born again ka, dapat born again ka. Okay? A simple human being cannot live in the presence of God. He must be born again. Tanong ng iba, ano po ang born again? Simple lang ang born again. Hindi po to religion. Lagi ko to sinasabi. Yun ay verse sa Bible, sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ganun lang kasimple. You cannot see the kingdom of God. Imagine you cannot see the kingdom of God. Ay sabi, ano po ako? Ay, ito po yung religion ko. Ito yung pinag-uusapan kung anong religion mo. Ang tanong, gusto mo makita ng kingdom ni God? If you say yes, then you must be born again. John 3:3. Amen. Alam mo ang sabi sa NIV version. Sabi niya, ang sabi sa NIV version, yung tubig na nagmumula doon sa temple, trickling. Ano yung trickling? Tarang patak lang. Kumisan, akala mo yung pagkilos ng Diyos, simple lang. Kumisan, akala mo, parang wala lang ang agos ng Diyos, parang hina naman ng, alam mo, nagmula doon sa hindi naman talaga bumulwak eh. So it is an increasing supply. Munggang angkel mo ng tubig. Mamaya, hindi pa ito makakapagpalutang ng bangka. Mamaya, ang tubig ay hanggang tuhod na. Amen. Pa-increase ng pa-increase. Patindi ng patindi. Palalim ng palalim. Tapos hanggang waistline na. Dati na tumatayo ka lang, nakaganon ka. Tapos natuto ka ng lumuhod. Nung natuto ka ng lumuhod, pati waistline mo, meron ka ng face down. Talagang niluluhod mo na parang nilulubog mo na ang sarili mo sa sobrang agos ng tubig. I guarantee you, God is going to transform every desert of your life. Every Dead Sea will become a living sea. There will be fresh and pure supply of water in your life as long as you are filled with the Holy Spirit.
Wag mo nang tsambahin yung Christianity. I-accurate mo na. Tamaan mo na. Sapulin mo na. Bullseye mo na. You know who you are. Alam mo kung saan ka papunta, hindi paisi-isi ka lang sa panahon na to. Inuulit ko. Ang babalikan ng Diyos, ang mga temple na hindi yung partially Christian. Kailangan talaga Christian ka. Hindi pwede yung 80% Christian ka, 20% demonyo ka. Hindi pwede yun. Dapat 100%. Si Jesus namatay sa atin, 100%. Hindi siya, medyo namatay ako tandaan niyo. Hindi. Sino talaga namatay? Napatunayan yan. Yung uling tusok sa kanyang tagiliran, lumabas ay tubig na. Wala na siyang buhay. Binigay lahat din. You cannot partially serve God. You cannot mock Him. He knows kung totoo ka o hindi. Amen. At sa konting patak na yon, palalim ng palalim. Amen. Imagine, the more water that gives life, the better. Marami yung mahagip ka. So, hindi lang si Lord, hindi niya nagbibigay ng patak-patak lang. No. Ang inihanda ko sa iyo, sabi ng Diyos, ay tubig ng buhay na malailog, na nagbibigay ng buhay sa lahat ng pangpang. Merong mga tutubong mga halaman dyan. Na pagkukunan mo ng supply mo ng pagkain at ang mga lips niyan, hindi yan natutuyo, nagbibigay yan ng kagalingan. Amen. Ito ko naisip, no? Talagang ang gamot sa tao ay herbal. Naisip ko yun. Amen. Yung contact natin sa nature. Kaya kami, minsan ni Pastora, magsusolo kami. Sabi ni Pastora, dalhin mo ako sa mahalaman. Tara. Nandun kami sa mahalaman. Nagtataka naman ako, summer, ang lamig. Basta mahalaman. Amen. There is no such a small move of God. Basta ginos ng Diyos, kahit mungkang konti, matindi yan. Patak-patak from the temple, mamaya, hindi mo na tubig na umaagos ng ilog na nagbibigay na pala ng buhay kahit sa mga patay. Ganun mga gano'n. Pero bakit minsan hindi ka inaabot ng tubig? Bakit? Baka andun ka sa swamp. Baka andun ka sa MERS. Amen. Baka andun ka, ito yung daloy ng tubig, nasa tabi ka. Hindi ka inabot. Ano yung inaabutan ng tubig? Malinaw ang salita ng Diyos kanina. Dinaan ang disyerto. Papunta doon sa Dead Sea. Alam mo na, Dead Sea, sa pangalan pa lang. Pero sabi niya, nagkaroon ng healing sa Dead Sea. Meron na nabuhay. Kaya tandaan mo to, avoid swampy and marshy, so your life will not be salty. Amen. Ulitin ko. Avoid swampy and marshy, so that your life will not be salty. Di ba, ito sa ating, especially sa ating mga Pilipino, no? Salty, inaalat na naman. Di ba malas yun? Medyo inaalat ngayon. Bakit? Abira, ka-aksidente ko na kanina, pumasok ako, nauntog pa ako doon sa kahon. Sabi yung magpapahinga ka na lang, tapos pagod ka na, mauntog ka. Sasabihin sa'yo, inaalat ka yata. Di ba? Ganun ang maalat, di ba? Amen. Pagka nakikita mo, parang lahat ng bagay, hindi na nagkalakip-lakip. Magduda ka na. Sandali, dinadaluyan pa ba ako ng tubig? Bakit parang malas yata ang buhay ko? Bakit parang this world is against me? Of course, this is world. Parang hindi ako nakakaranas ng pabor ng Diyos. Tingnan mo, baka nasa swamp ka o Mars, wala ka doon. Buti pa, doon ka sa Dead Sea, inamin mo, patay ako, Panginoon. Hindi nagbubuhay-buhayan ka pa. Aminin mo sa Diyos, doon ka na tumalon doon sa Dead Sea. Dahil doon, dadaluyan ng tubig, magkakaroon ng buhay. Alam mo, ito ang pinakamalala sa buhay. Yung malalang sakit ay yung sablay ka na, ma-pride ka pa. Have you met this kind of people? May sablay na. Amen. Pag narinig mo, sila, bakit? Kayo lang bang banal? Yung bang ibig mo sabihin?
Ako masama? Oo, kayo na lang pupunta ng langit. Wow! Malinaw naman, pupunta ba naman talaga tayo ng langit? Sa ginagawa mo, nakitang-kita naman, hindi naman living water ang nagpo-flow sa'yo. Amen. Immoral. Ang lumalabas sa'yo, labak. No? Yan ang lumalabas sa buhay mo. Kitang-kita naman. Tapos magtatanong ka pa, ba't walang nabubuhay? Meron. Kiti-kiti. Grabe, nabubuhay sa'yo, kiti-kiti. We must avoid things that creates emptiness. Yung desierto na, didesertuhin ka pa. Alam mo, especially tayo dito, ramdam na ramdam natin ito. Alam mo ako na naisip ko kanina, sinadya ng Diyos na mangyari ang lahat ng sentro ng Bible, kung saan ito na mangyari sa Middle East, na kung saan talaga nasa disyerto. Amen? Tayo talagang dry, pero para makita mo na naghihimala ang Diyos. Yung dry, nagkakaroon ng wetness. Yan. Amen? Parang dry na relasyon, tapos, you came in my life. No? Simula nung dumating ka sa aking buhay, nagkaroon ng kulay. Yan. Di ba? Pag may darating sa'yo, sabi, yung balisang-balisa ka, yung, alam mo yung ganda-ganda mo, walang manliligaw sa'yo, yung ganun. Tapos, gwapo ka naman, wala kang girlfriend. Bakit kaya? Hindi mo ba alam, pag nagbigay ng kulay, sabi, ganito pa nang magmahal? Nakakagana mag-ministry? Amen. Kasi Lord, kaya hindi ako naglilingkod kasi nakikita ko kasi pagkilos mo, ganito lang. Do not discount what looks like a small move of God. Don't do that. Basta pagkilos ng Diyos, alam ko Lord, patak-patak ito, pero sa dulo nito, ilog ito. Pag sumapply ang Lord, ganon. Bakit? Yun muna ang dapat mo makita. Pero sa dulo niya, magsuswimming ka na. You cannot even cross. Kaya kung minsan kala, Lord, bakit ganito? As long na alam mo na ang katawan mo ay tabernacle ng Holy Spirit. As long ang katawan mo, in-house yan ng Holy Spirit, I guarantee you, you will become a vessel for God to flow His water. Not only for your family, but to every people. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Lahat ng dadaanan ng tubig na yan, magkakaroon ng buhay. Amen. Sabihin mo, akin yon. Whatever this river will hit will give life. Basta nahagip ng tubig na to, ay magkakaroon ng buhay. Amen. Maaaring si Swampy at saka si Marcy, mapagmalaki, kaya hindi yan dinaanan. Amen. Tandaan mo to. The power of the Holy Spirit is unstoppable. Matagal nang gustong pigilan ang churches sa buong mundo. Simula noon pa, doon pa sa Book of Acts, pinipigilan na yan. Pero hanggang ngayon, buhay pa, lalo pang lumalaki. Lalo pang dumadami. Why? Because the river of living water flows. Amen? No one can stop the work of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. And that's why, when you have the Holy Spirit in you, you are unstoppable. Hindi ka mapipigilan. Tingnan mo ang ginagawa ng mundong ito. Bawal mag-gather. Okay. Pero dumami tayo. Amen. Ako, masasabi ko talaga, yung flow of river of living water, hindi dumadaloy sa church na to. Nung nag-lockdown, nagsara tayo. Yun. Hindi, dumami tayo eh. Lumawak ang ating ministry. Abutan ba natin mga 40 plus kung saan na nakakarating ang message na to. Kung saan na nakikita ko, binibilang ko yung, even yung subscriber natin sa YouTube, binapagmamasdan ko yun, dumadami. Sabi ko, dumadami na nga. Ayoko nang bibili tayo ng subscriber para magmukha tayo marami. Gusto ko yung talagang subscriber. Yung nanonood talaga. Minomonitor ko yan sa media. Ilan na yung hours natin? Ganito na po. Sabi ko, hallelujah. Ibig sabihin, meron talagang nakikinig. Amen. Paano saan nag-umpisa ba yan sa Bible? Yung flow of living water na yan. Siyempre, nag-umpisa yan sa upper room. Nung matanggap ng mga people of God, yung Holy Spirit. Amen.
Sabihin natin, Holy Spirit. Paano mo pag sinasabi ko, Holy Spirit, ang sarap damhin, Holy Spirit, sabi mo, Holy Spirit. Hindi yung persa, hindi yung hangin. Ang Holy Spirit, He is a person. He is a person, one of the person in the Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Person po yan, ha? Amen. Pag nararamdaman mo, sabi mo, Holy Spirit. Kuminsan kasi, Holy Spirit, parang walang dating sa'yo. Holy Spirit ka mo. Yun na yung ginawa niyang temple. Ginawa niyang vessel ang iyong katawan. Pag nasa yung Holy Spirit, siyempre, wala dyan ang evil spirit. Amen. When you speak, the word empowers what will come out in your mouth, inspired by the Holy Spirit. Kaya magtataka, walang pag-asa. Ganito yan. Wala yan. Okay lang yan. Ganito yan nangyari. Hindi. Alam ko may kikilos ang Diyos. Yung labi mo, nagsasabi yan ng pag-asa palagi. May pag-asa pa ba? Oo. Basta mag-pray tayo. Pag-pray natin yan, meron pang pag-asa yan. May mangyayari dyan. Alam ko ang Diyos, kikilos yan. Alam mo yun, napapansin mo, pero wala na ba? Diskarte na. Patay na tayo dito. Wala na to. Yun, alam mo kung ano meron sa loob. Amen. Amen. Desert is dryness and deadness. Dadalo yung tubig, magkakaroon ng buhay. Ngayon, ang tanong, ano ba ang ilalatag mo ngayon sa harapan ng Diyos? Aaminin mo, Lord, dry ako dito. Lord, desierto ang aking buhay dito. At mamayang magpipray tayo at kakanta, dadaloy ang biyaya ng tubig na nagbibigay buhay. Aminin mo lang. Kasi pag hindi mo inamin, nando ka sa swampy at nando ka sa mercy. That's why you are salty. Pagkatapos ng message na to, pagka inaalat ka pa rin, my God, I don't know. Look at this, isang ugali natin. Look. You know, I'm not supporter of immoral people. I love them. I love sinners as God loves them. At malaki ang concern ko sa mga nagkakasala. Ba't ba ako nagpastor? Pero I am not supporter of their sins. Sabihin mo, sometimes you see people living in immorality, ikaw pa yung liker, hearter. Ang bilis mag-like. Ang bilis mag-heart. Sabi ko, patay ang, these people lack spiritual discernment. Walang lalabas dito. Alam mo, yung dryness, desierto. Ba't mo susuporta? Ba't mo ilalike yung hindi likable? When black is white, when hell is heaven. Hindi tamang pagbabasa. Hindi tamang, walang discernment. Like na like. Hello. I'm not supporter of immorality. Amen? But I love people doing immorality. Sana mabago sila. And I will not stop loving them by sharing and rebuking them. Immorality is not likable. It is not heartable. You will not see my like, and you will not see my heart for people who do immorality. Siyempre, bad things. Anything bad. Amen. Kaya hanggat pwede sana, ayaw ko na nagbe-Facebook. Minsan pinapagalitan ako ni Pastora. Pero that is God's tool to see at least something what's going on. Amen. Hindi naman tayo pwedeng, hindi natin alam nangyayari. Pero we have to be very careful. Sometimes our foolishness is being displayed on social media. Not our pala. Some people. You know, these things, they create emptiness in your life. Nagtataka ka, but Lord, hindi kita nararanasan. Ano yung sinasabi ni Pastor na pagdaloy ng tubig na nagbibigay buhay? Bakit? Ilang bang oras ang in-spend mo sa Mobile Legends? Sa mga games, compare sa nag-pray ka, nag-meditate? Wala ko. Ito, binasa mo itong, kung nabasa mo itong Ezekiel 47, naunahan mo na ako dito, ay, Pastor, alam ko na yung tuturo ni Pastor, maganda yan.
Ganon, ano yan? Nasa Bible pala yan? The Lord will not come back to weakling church. Not the weakling people. Rapture belongs to those who are truly have the Holy Spirit in their lives. Hindi ko kayo isusugarcoat pagdating dito. Kasi this is a matter of life and death. Amen. Alam ng Diyos ang totoo at hindi. You must be on fire. Sabi mo, I'll be on fire! Once upon a time, in the book of John chapter 4, verse 1 to 26, merong nabiyayaan na tinatawag nating isang Samaritana. Yan. Tinagalog ko yan eh. Huwag kang mag-left the group. Maganda to. John 4, 1:26. Tagalog po ito. Sabi niya, nang malaman ni Jesus na balita ng mga Pariseo na siya'y gumawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi niya binabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea, subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. You heard that? Subalit kailangan. Sabi mo, kailangan. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria at tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang binigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Verse 6, naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon, noon ay malapit ng magtataharing tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritano upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, give me a drink, please. Sabi niya, bigyan mo ako ng inumin. Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. So wala lahat, mag-isa lang siya. Sinabi sa kanya ng Samaritana, paanong nangyari na ikaw ay isang Hudyo, ay humihingi na maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. No association of Jews and Samaritans. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsabi, bigyan ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Tubig pa rin. Amen. Ito palang tubig ng buhay na to, pag giningi mo kay Jesus, bibigyan niya sa'yo. Hello? Bakit seventh man? Ito ang pag-usapan natin. Verse 11, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig ng buhay? Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob at sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Verse 14, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. May kinalaman to sa binasa natin kanina. Ito yung propesiya ni Ezekiel. Ang tubig ng aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Wow! Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauha pumarito upang umigib. Hear that? How Jesus convinced her. In verse 16, ito ang sinagot ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Here we go. Ang babae sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tamang sabi mo, wala kang asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nakailan na? Naka-6. Amen. Pampito si Lord. The 7th man. Woo! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kahit anong ginawa mong mali sa iyo nakaraan,
kahit gaano kakomplikado ang nakaraan mo, kahit ano pa karumi ang nakaraan mo, kahit gaano kakabatsyat sa nakaraan mo, pag nasumpungan mo na ang seventh man mo, nasumpungan mo at sinadya niya, nandito ka, sinadya mong naririto at sinasadya ni Jesus na makatagpo mo rin sa oras na ito na siyang seventh man mo. Hallelujah! Ang pinangako niyang tubig ng buhay na kailanman ay hindi mauubos hanggang sa katapusan ng mundo ay mapapasayo sa araw na ito. Ganyang kahalaga. Sabi mo sa katabi mo, ang importante pala natin sa araw na ito. Hallelujah! There is no greater preaching than for people to know Jesus loves them. Alam mo kung bakit balisa? Kung bakit lito ka minsan? Kung bakit hindi ka makapagpasalamat kung ano meron ka? Kasi hindi ka napupuno ng kaalaman ng si Kristo, mahal ka niya. Yun ang problema actually. Bakit gumagawa ka ng kasamaan? Bakit nagtatangka ka gumawa ng kasamaan? Bakit hindi isip mo, ito makakapagpaligaya sa akin? No. It's not. Only Jesus satisfies. Only Jesus satisfies. Sabi ng babae sa kanya, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsamba ng mga tao ay sa Jerusalem. Sinabi ni Jesus sa kanya, babae, maniwala ka sa akin. Dadarating ang oras na iyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin na nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong sumasamba sa Kanya. Alam mo, kawawa ang tao, hindi alam ang mensaheng ito. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. You cannot worship God if you don't know how to worship Him in Spirit and in truth. My dear brethren, my spiritual children, listen to me. I don't want you to become very ignorant about the move of the Holy Spirit. There are really, I can say, unfortunate opportunity when you are filled with the Holy Spirit at may nakausap ka, no, dapat hindi ka na nag-speak ng speaking tongues. Stop talking about the Holy Spirit. Padala ng kalaban yun. Padala ng diablo yun. Yung gift mong yan, nung na-encounter mo si Lord, yung gift of speaking in tongues, matinding treasure yan. Huwag mo yan baliwalain. Actually, binigay yan sa iyo ng Diyos. Pag-asa mo yan. Pag-asa sa marami. Dapat nag-overflow yan. Some gifts was given to preach the gospel. Some people, God used them to help. Anything that you have is not yours. Kasi nasa iyo na yan. Everything that we have, anything that we have we possess from the Lord are for our service to God and service to people. That is what will satisfy you. There is no fulfillment of your purpose in this world if you don't know this message. Now, papayag ka ba? Ang buhay mo hanggang ngayon maalat pa. Bakit kaya?
ang relationship mo sa family mo, ang yung ministry. Kung may pastor dito, may kausap ako, kung may makakapakinig na pastor ng ibang church pero nakapakinggan ito, tanungin kita, kumusta ang ministry mo? Naglalagablab ba? Kumusta ang pagkilos ng Holy Spirit? Sometimes, dinideny na lang natin. No, I don't believe in the Holy Spirit. Then you are eternally condemned. There should be an overflow. That is our only hope in this generation. Pray. Pray in the Spirit. We must be on fire. Kahit hindi tayo nagkikita-kita. Lalo na kayo lahat ng dumaan ng encounter na naging membro ng church na to. Listen to me. Help yourself to be on fire. Do not seek what this world can give. Do not compromise with this world. Be on fire. Set your heart and your soul and spirit ablaze with the Word of God. Magpakaapoy tayo. Kailangan tayo ng mundong ito. Ang temple na sinasabi dito, ang temple, ang kanyang ating mga katawan natin, mga sarili natin, pagkatao natin, yun ang dadaluyan ng tubig. Sprang up from within, from the innermost part of us. The rivers of living water will flow. Family may sakit, you pray. Ngayon kasi, umubo lang, COVID na. Why? The mindset is wrong. We must fight. We must be on fire. Now, bago po ako magtapos, I would like to pray sa mga empty at desierto ng iyong buhay na daanan ng tubig. Pero pag alam mo na ang iyong buhay at yung pagkatao ay nasa swampy, marshy, i-align mo at least man lang doon sa desierto kung saan dadaan ng tubig para magkaroon ng tubo ng mga puno. Sabi din nilang mga tao, grabe, ang daming isdang nabibingwit. Pag ikaw ay punong-puno ng Holy Spirit, nag-overflow ka, ang daming mga tao maliligtas. Isa ka sa mga fishermen at sinabi doon, sa pamamagitan mo, mga tao makakatanggap sa matatanggap nila ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan mo. This is a wake-up call. I guarantee you. Ginagarantiya kita. If you lack spiritual encounter with God, I guarantee you, your life is desert. Your life is in the Dead Sea. At sobrang malas mo pag ando ka sa Mars at saka doon sa swamp. Align yourself where the rivers of living water will flow. Can you please stand up? Don't take it easy. Hindi ka bibiruin ng pagkakataon. Even one of the pastors I love, bigla akong binalitaan na matay siya. Sabi ko, I'm okay with that. Tapos na ang mission niya. Tapos yung ambition niya. Pastor yun, ha? Lingkod ng Diyos. Pero dumating na yung dead end niya. Ang tanong, ikaw ba ready ka? This is the reality. Ready ka ba talaga?
If you see yourself na nandun ka sa swamp, Mars, please lang, at least nandun ka man lang sa Dead Sea. And I would like you to close your eyes. Bow down your head. I pray to the living God to stir up the spirit that He has empowered within you. Sa mga wala pang Kristo sa puso, sa ngayon lang naka-attend at gusto mo itong maranasan, sabihin mo, Panginoong Yesus, dinedeklara kitang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Ako'y naniniwala na mula sa mga patay, ikaw ay nabuhay. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking buhay mula sa araw na ito. At dinedeklara kitang Diyos at Panginoon ng aking buhay magpakailanpaman. Salamat sapagkat ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At kabilang na ako sa iyong mga anak. Receive the Holy Spirit. Sabihin mo, Holy Spirit, tinatanggap kita sa aking buhay.